Isang kasal na binuo sa kasinungalingan, isang paghihiganti na sumira sa mga inosenteng buhay. 5 taon matapos ang madugong engkwentro na nagpabago sa kanilang kapalaran, tahimik at formal na namumuhay sina Jared at Rebecca sa Avedra para sa kanilang mga kambal na sina Jared Jr. at Ayesha Jane. Ngunit ang akalang payapang bukas ay muling babalutin ng dilim sa isang gabi ng marangyang charity gala. Sa maling pagbukas ng pinto ng nakaraan, isang buhay na multo ang magbabalik. Si Camille, ang unang asawa ni Jared na akala ng lahat ay 5 taon nang nakahimlay sa sementeryo. Kasama ang tusong si Julian Valderrama. Nagbalik si Camille upang bawiin ang lahat, ang kumpanya, ang yaman at ang legal na karapatan bilang tunay na asawa. Dahil sa pagkabuhay ng isang malaking kasinungalingan, muling magliliyab ang puot sa puso ni Rebecca nang matuklasang namatay ang kanyang ama sa isang paghihiganti na wala namang basehan. Sa gitna ng pagtakas, karahasan at pag-aagaw buhay, mapipilitan si Rebecca na maging matatag at hawakan ang timon ng kumpanya upang protektahan ang kanyang pamilya. Sapat ba ang dugong ibubuhis ni Jared upang mapunuan ang mga pagkakamali ng nakaraan? Kaya bang burahin ng totoong pagpapatawad ang sumpa ng isang kasal na binuo sa puot? Sundan ang huling digmaan para sa pag-ibig, pamilya at hustisya. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay, lalo na sa ating mga kababayang OFW na walang sawang nakatutok, nagtatrabaho at naghahanap ng konting aliw sa anumang sulok ng mundo. Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Angge. Welcome back sa ating nag-iisang tahanan ng mga kwentong may puso at tapang, ang Ayesha TV. Mula sa panulat ng ating nag-iisang story creator, si Boss Rainiel. Sa wakas ay narito na ang pinakahihintay ng lahat. Simulan na po natin ang Season 2. 5 taon na mabilis na lumipas matapos ang mapanganib na pagbabalik ni Rebecca at ng mga kambal sa Maynila. Ang mansyon na dati ay puno ng malamig na katahimikan ay nabuhayan dahil sa ingay, tawa at takbo ng mga batang sina Jared Jr. at Ayesha Jane. Sa loob ng 5 taon, nanatili si Jared bilang isang matatag na pader na nagpoprotekta sa kanila. Hindi siya muli naganap na ibang babae at ang kanyang buong buhay ay umikot lamang sa pamamahala ng kumpanya at sa pagtiyak na walang anumang panganib na makakalapit sa kanyang pamilya. Si Rebecca naman ay unti-unti ring nagbago. Hindi na siya ang mahinang babae na madaling paiikutin upang maprotektahan ang kanyang mga anak at ang natitirang legasiya ng kanyang ama, pumasok siya sa mundo ng negosyo. Sa tulong ng mga tapat na dating tauhan ni Don Roberto, palihim siya nag-aral at unti-unting kinuha ang posisyon sa board ng Dela Cruz Group of Companies na ngayon ay hiwalay na muling pinatatakbong ngunit nasa ilalim pa rin na malaking alyansa kay Jared. Ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay nanatiling formal sa harap ng mga bata, ngunit sa likod ng mga saradong pinto, may mga sandali ng nakakarimarim na katahimikan kung saan alam nilang dalawa na ang sugat ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. Isang gabi, isang marangyang charity gala ang gaganapin sa isang sikat na 5 bituing na hotel sa Makati. Ito ang unang pagkakataon na magkakasamang lalabas sa publiko sina Jared at Rebecca matapos ang ilang taong pananahimik. Suot ni Jared ang isang napakakisig na itim na tuxedo, habang si Rebecca naman ay agaw eksena sa kanyang suot na esmeraldang bestida na nagpapakita ng kanyang sopistikada at makapangyarihang aura bilang isang De La Cruz. Habang naglalakad sila sa red carpet, abang ang kamera ng media ay walang hinto sa pag-flash. Hawak ni Rebecca ang braso ni Jared, isang pagpapakita sa buong mundo na ang kanilang kasal ay matatag pa rin sa kabila ng mga lumang chismis. Ayos ka lang ba? Mahinang bulong ni Jared habang nakangiti sa mga reporter, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala para sa asawa. Kailangan natin maging maayos sa harap nila, Jared, para sa mga bata. Malamig ngunit kalmadong sagot na Rebecca nang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Na makapasok sila sa main ballroom, sinalubong sila ng mga kilalang negosyante. Ngunit ang maayos na kapaligiran ay biglang napalitan ng matinding tensyon nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Julian Valderrama, ang lalaking nagpahirap sa kanila 5 taon na ang nakalipas sa Aurora. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang magandang babae na may suot na pulang-pulang gown.
Na makita ni Jared ang mukha ng babaeng kasama ni Julian, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang babaeng kasama ni Julian ay walang iba kundi si Camille, ang unang asawa ni Jared na akala ng lahat ay 5 taon ng patay at nakalibing sa sementeryo. Hindi maaari. Bulong ni Jared, tila nakakita ng multo. Lumapit si Julian sa gawin ni na Jared at Rebecca. May bitbit na mapanuyang ngiti. Magandang gabi, Jared, Rebecca. Mukhang nagulat kayo sa dala kong sorpresa. May nais ba kayong batiin? Tumingin si Camille kay Jared. Walang bakas ng pagmamahal sa mga mata nito, kundi isang malamig at kalkuladong titik. Kamusta, Jared? Matagal nating hindi nakita ang isa't isa. Akala mo ba ay tuluyan mo na akong nabura sa buhay mo? Nalingat si Rebecca sa pagitan ni na Jared at ng babaeng sinasabi nitong unang asawa ng kanyang kabiyak. Ang kasal ni na Jared at Rebecca na binuo sa paghihiganti at pinagtibay ng mga kambal ay biglang naharap sa isang pinakamalaking pagsubok. Buhay ang unang asawa at nagbalik ito bilang kapanalig ng kanilang pinakamabagsik na kaaway. Dito nag-uumpisa ang Season 2, kung saan ang kanilang kasal ay hindi lang haharap sa mga karibal sa negosyo, kundi sa isang multo na nakaraan na handang bawiin ng lahat. Ang buong bulwagan ng ballroom ay tila nawala ng tunog para kay Jared. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Camille, ang babaeng iniyakan niya gabi-gabi. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya ibinalot ng dugo at paghihiganti ang kanyang mga kamay ay nakatayo sa kanyang harapan. Buhay, marangya, at walang kahit anong bakas ng isang biktima. Camille, sa wakas ay naharap ni Jared ang kanyang boses, bagamat ito ay basag at puno ng hindi maipalawanag na emosyon. Paano? Paano nangyari ito? Nakita ko ang bangkay mo. Inilibing kita. Isang mapait at malamig na tawa ang isinagot ni Camille. Humakbang siya papalapit kay Jared. Binawaliwala ang presensya ni Rebecca sa tabi nito. Ang nakita mo noon, Jared, ay ang gusto kong makita mo. Masyado ka naging abala sa negosyo mo noon. Masyado kang nagtiwala. Hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung bakit napakadaling pasukin ng mga kidnapper ang rest house natin sa mismong gabi ng kasal natin? Nanlaki ang mga mata ni Jared. Ang katotohanan ay unti-unting dumuwal sa kanyang isipan tulad ng isang lason. Ang pagdukot, ang pagmamahal, ang lahat ng ito ay hindi gawa ng pamilya de la Cruz. Ikaw? Pulong ni Jared habang ang galit na 5 taon niyang itinago ay biglang nagbago ng direksyon. Ikinasal ka sa akin para lang pekein ang kamatayan mo. Para saan, Camille? Para sa pera, Jared. At para sa kalayaan. Sabat ni Julian Valderrama sabay akbay sa balikat ni Camille na may pagmamalaki. 5 taon nang kasosyo sa labas ng bansa si Camille na Valderrama Enterprises. Ginamit ko ang insidenteng iyon para isisi sa ama ni Rebecca para habang nagpapatayan kayong mga sa Avedra at de la Cruz, unti-unting kinukuha ng kumpanya ko ang kliyente ninyo. At ngayon, nagbalik si Camille para bawiin ang kalahati ng ari-arian mo bilang unang asawa. Dahil sa batas, ang kasal ninyo ng bagong asawa mo ay walang bisa. Tumingin si Rebecca kay Jared. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang matinding hagupit ang sakit ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang amang si Don Roberto ay namatay sa atake sa puso dahil sa bintang at paghihiganti ni Jared. Isang paghihiganti na nakatayo pala sa isang napakalaking kasinungalingan ng babaeng unang minahal ng lalaki. Jared, mahina ngunit mariing tawag ni Rebecca. Ang aking ama. Namatay ang ama ko dahil sa paghihiganti mo sa isang kasinungalingan. Lumingon si Jared kay Rebecca. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagsusumamo at takot. Rebecca, pakinggan mo ko. Hindi ko alam. Isinusumpa ko wala akong alam. Pero ginawa mo pa rin. Bitaw na Rebecca bago marahas na inalis ang kanyang braso sa pagkakahawak ni Jared. Tinalikuran ni Rebecca ang pagtitipon na mabilis na naglakad palabas ng ballroom. Iniwan si Jared sa gitna na nagkakagulong mga reporter at sa harap ng buhay na multo ng kanyang nakaraan. Ang tigmaan para sa kanilang kasal ay mas naging madilim dahil ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay tuluyan ang nawalan ng lupa. Ang katotohanan ng isang matalim na patalim. Ngunit mas masakit pala ito kapag nalaman mong ang patalim na sumira sa buhay mo ay nakatayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Mabilis sa mga hakbang ni Rebecca palabas ng hotel ballroom. Parang umiikot ang kanyang paligid at hindi niya marinig ang sigawan ng mga reporter na nakasunod sa kanya. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isip ay ang huling hininga ng kanyang ama.
si Don Roberto, na namatay sa puso at kahihiyan dahil sa marahas sa pagbawi ni Jared sa kanilang kumpanya. Namatay ang kanyang ama dahil sa paghihiganti ni Jared sa isang kamatayan na peke lang. Rebecca, Rebecca, pakinggan mo ko. Pakiusap mag-usap tayo. Sigaw ni Jared habang mabilis na humahabol sa kanya sa balawak ng lobby ng hotel. Nagawa nitong hawakan ang kanyang siko, ngunit marahas na binalibag ni Rebecca ang kamay ng lalaki. Lumingin siya kay Jared at ang mga mata niya ay muling napuno ng wagas at purong puot. Isang puot na mas mabuti pa kaysa noong 5 taon na ang nakalipas sa mansyon. Huwag mo akong hahawakan, Jared. Wag na wag. Galit na sigaw ni Rebecca habang umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. 5 taon. 5 taon kong pinilit na tiisin ka sa isang bahay para sa mga anak natin. Pinilit kong intindihin na biktima ka lang din ng galit dahil namatay ang asawa mo. Pero ano ito? Buhay si Camille. Nagpakasasa siya sa pera habang ang ama ko ay namatay dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Rebecca, biktima rin ako rito. Niloko ako ni Camille. Ginamit niya ako. Pagsasama mo ni Jared, lumuhod siya sa tapat ni Rebecca sa harap ng maraming tao. Walang pakialam sa kanyang dignidad bilang bilyonaryo. Patawarin mo ako. Isinusumpa ko. Gagawin ko ang lahat para pagbayarin sila ni Julian. Huli na, Jared. Ang kasal natin ay isang malaking sumpa. Malamig na sabi ni Rebecca habang pinapahid ang kanyang mga luha. At ayon kay Julian, walang bisa ang kasal natin. Mas mabuti pa nga siguro yun. Dahil sa sandaling ito, tapos na kung anong mayroon tayo. Idedemanda kita, Jared. Babawiin ko lahat ng kumpanya ng aking ama at hindi mo na muling makikita ang mga kambal. Bago pa man makasagot si Jared, mabilis na sumakay si Rebecca sa isang naghihintay na taxi at pinaharurot ito patungo sa mansyon upang kunin ng mga bata. Habang nangyayari ito, naiwan si Jared na nakaluhod sa malamig na sahig. Sa likod niya, dahan-dahang naglakad si Camille at Julian. May bit-bit na mapanuyang ngiti. Mukhang gumuhon na naman ang mundo mo, Jared. Nakangiting sabi ni Camille habang pinagmamasan ng dating asawa. Hindi mo lang nawala ang kumpanya ng mga De La Cruz. Mukhang mawawalan ka pa ng pamilya ngayon at simula pa lang ito ng paniningil ko sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Jared. Ang pagsusumamo sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang mapanganib na dilim. Lumingon siya kay Camille at Julian at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang mabagsik at walang patawad ni Jared sa Avedra ay tuluyan ng nagbabalik. Akala ninyo ba ay nanalo na kayo? Malamig at gurgur na boses ni Jared. Pinuhay ninyo ang demonyo sa pagkatao ko at sisiguruhin ko, Camille, Julian, na pagsisisihan ninyo ang araw na nagpasya kayo magpakita muli sa akin habang ang bagyo ng katotohanan ay nagwawasak. Nagwawasak ito sa puso ni Jared sa hotel. Isang karera laban sa oras nang sinisimulan ni Rebecca. Diretso ang takbo ng kanyang sinasakyan taxi patungo sa mansyon ng mga sa Avedra. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ngunit ang kanyang instinto bilang isang ina ay malinaw. Kailangan niyang ilayo sina Jared Jr. at Ayesha Jane bago pa sila maging pain sa maduming laro ni na Camille at Julian o bago pa sila tuluyang ikulong ni Jared sa loob ng mansyon. Nang makarating sa mansyon, mabilis na pumasok sa Rebecca sa nursery room. Nagulat ang mga private nurse na makitang umiiyak ang kanilang amo habang mabilis na nag-iimpake ng mga damit ng mga bata. Ma'am Rebecca, ano nangyayari po? Bakit kayo nag-iimpake? Nag-aalilang tanong ng yaya. Ihanda mo mga bata, alis kami ngayon din. Mariang utos na Rebecca habang nanginginig ang mga kamay sa pagtiklop ng mga damit. Huwag kayong magtatanong. Bilisan ninyo. Nagising na 5 taong gulang na si Ayesha Jane habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Mami, bakit po tayo aalis? Nasaan po si Daddy? Napatigil si Rebecca. Nadurog ang pugso na marinig ang pangalan ng lalaki mula sa kaniyang anak. Lumuhod siya at tinawakan ang mukha ng batang lalaki. May pupuntahan lang tayong bagong bahay, baby, kasama si Kuya. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kayo ni Mommy. Sa labas ng gate, parating na ang convoy ni Jared. Alam ni Jared na gagawin ito ng asawa, kaya't pinaharurot niya ang kanyang SUV nang walang pakialam sa mga traffic light. Bilisan mo, Mark. Huwag mo silang hahayaang makalabas ng mansyon. Sigaw ni Jared habang sumasabog ang kanyang dibdib sa takot at tuluyan na mawala ang kanyang pamilya. Eksaktong pababa niya ng hagdanan si Rebecca. Bit-bit ang mga bagahe
at hila-hila ang dalawang nakakatakot. Nang bumukas ng marahas ang malaking pinto ng mansyon, hingal na pumasok si Jared. Basang-basa ito ng pawis at ulan at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rebecca, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Huwag mong iisipin na aalisin ko sa iyo mga bata. Mabilis na itinago ni Rebecca sina Jared Jr. at Ayesha Jane sa kanyang likuran. Huwag kang lalapit, Jared. Sabi mo kanina, biktima ka rin. Pero hindi mo ba naintindihan? Ang buong buhay ko, ang kasal ko sa iyo, ang pagkabuhay ng mga anak ko, lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang malaking kasinungalingan mo. Hindi ko kayang tumira sa ilalim ng isang bobong kasama. Ang lalaking pumatay sa ama ko dahil sa pagkakamali. Gusto mo ng kumpanya? Ibibigay ko sa iyo. Lahat ng shares na sa Saavedra de la Cruz, isasalin ko sa pangalan mo at ng mga bata. Rebecca, wag mo lang silang ilayo sa akin. Lumuhod muli si Jared. Umiiyak sa harap ng kanyang mga tauhan at mga yaya. Tumingin si Rebecca sa kanya na may malamig na paninindigan. Hindi nabibili ng pera ang buhay ng ama ko, Jared. At hindi mo na ako mapibilanggong muli. Sa tulong ng mga security guard na dating tapat kay Don Roberto, na binuwag ang harang ng mga tauhan ni Jared, nagawang makalabas ni Rebecca kasama ang mga bata patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa labas. Naiwan si Jared na nakasuntok sa sahig ng kanyang sala, habang umaalingaw-ngaw ang iyak ng kanyang anak na si Ayesha, na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa papalayong sasakyan. Ang kanyang tanghanan ay muling naging isang malamig at walang buhay na hawla. Ang paglisan sa mansyon ay simula ng isang panibagong pagtatago para kay Rebecca. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sa Aurora pupunta. Alam niyang iyon ang unang lugar na reresubahan ng mga tauhan ni Jared. Sa tulong ng kanyang tapat na abogado na si Attorney Mendoza, dinala niya ang mga kambal sa isang lumang apartment sa isang siksikang bahagi ng lungsod ng Pasay, isang lugar kung saan walang makakaakala na titira ang isang heredera ng De La Cruz at ang mga anak ng isang Saavedra. Maliit lang ang apartment, malayo sa karangyaan at mansyong kinagisnan ng mga bata, habang mahimbing na natutulog ang mga kambal sa isang simpleng kutsyon. Nakatayo sa Rebecca sa may bintana, nakatanaw sa madilim na kalsada. Ma'am Rebecca, tawag ni Attorney Mendoza na kapapasok lang. Nagdas po kayo rito sa ngayon pero ayon sa mga balita, nagwawala na si Jared sa Saavedra sa Maynila. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang koneksyon sa batas at sa mga otoridad para mahanap kayo. At hindi lang si Jared, maging si Julian Valderrama ay naghahanap din sa inyo. Huminga na malalim si Rebecca at hinawakan ang kanyang kwintas. Hayaan mo sila maghanap, attorney. Ihanda mo ang mga dokumento. Gusto kong formal na bawiin ng De La Cruz Group. Kung kailangan kalagkarin ko ang pangalan ni Jared sa korte, para sa legal custody ng mga bata, gagawin ko. Samantala, sa loob ng opisina ni Jared, tila dinaanan ng bagyo ang buong silid. Nagkalat ang mga papeles, basag ang mga mamahaling baso, at nakatayo si Jared sa gitna ng dilim habang hawak ang isang baso ng alak. 5 araw na siyang hindi natutulog. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pulang ugat dahil sa galit at pag-aalala. Sir Jared, pumasok si Mark na may dalang takot. Wala pa rin pong balita ang mga pribadong investigator. Mukhang may nagpapasahod sa kanila sa ilalim ng mesa para itago ang kanilang lokasyon. Hindi sumagot si Jared. Ininom niya ang alak sa isang lagukan bago hinarap ang kanyang kanang kamay. Hindi ako papayag, Mark. Hindi ako papayag na lumaki ang mga anak ko sa kung saan lang habang may mga kalaban kami nag-aabang sa amin. Bago pa man makasagot si Mark, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Camille na may suot na isang mapanuyang ngiti. Kasunod ang 2 armadong bodyguard. Anong ginagawa mo rito, Camille? Umalis ka bago pa kita mapatay. Banta ni Jared na may kasamang matinding panginginig ng panga sa galit. Huwag kang masyadong mainit, Jared. Nakangiting sabi ni Camille habang umuupo sa katas na sopa. Narito ako para mag-alok ng kasunduan. Alam kong gustong-gusto nang mahanap ang bago mong asawa at ang mga bastardo mong anak. Alam ko kung nasaan sila. Natigilan si Jared. Humakbang siya papalapit kay Camille at tinawakan ito na marahas sa panga. Nasaan sila? Aray, bitawan mo ako, Jared. Tabig ni Camille sa kamay ng lalaki habang inaayos ang kanyang sarili. Ibibigay ko sa iyo ang lokasyon nila sa isang kondisyon. Pirmahan mo ang papeles ng annulment natin at ibigay mo sa akin ng 50% ng shares ng Saavedra Enterprises bilang danyo sa 5 taon kong pagtatago. Kung hindi, unahan mong ibigay kay Julian ang lokasyon na mag-iina mo.
at alam mo kung anong kayang gawin ni Julian sa kanila. Naiwan si Jared sa isang napakabigat na pagpipilian. Ang kanyang kumpanya na binuo niya sa dugo at pawis o ang kaligtasan na mag-iina niya na nasa kamay na ng kanyang mga kaaway. Para kay Jared, ang bawat segundo ay tila isang patak ng lason. Ang kanyang kumpanya na binuo sa dugo at pawis ang nakataya. Ngunit sa kabilang banda ng timbangan ay ang buhay at kaligtasan ng kanyang mag-iina. Isang maling desisyon at baka tuluyan na mawala sa kanya sina Rebecca at ang mga kambal habang buhay. Dahan-dahan binitawan ni Jared ang panga ni Camille. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong titig. Alam niyang tuso si Camille, ngunit mas tuso ang isang Jared sa Avedra kapag pamilya na niya nakataya. Gusto mo ng 50% na sa Avedra Enterprises, Camille? Malamig na tanong ni Jared habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanyang lamesa. Ibibigay ko sa'yo. Pirmahan mo lang ang annulment at ang transfer papers ngayon din. Sa harap mo, isang matagumpay ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Camille. Iyan ang kilala kong Jared. Madaling kausap kapag pamilya na nakataya. Inilabas ni Camille ang mga dokumento mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa lamesa. Kinuha ni Jared ang pangulat at panulat bago niya idikit ang tinta sa papel. Tumingin muna siya kay Mark na nakatayo sa may pinto. Isang mabilis na palitan ng tinginan na magitan sa mag-amo. Isang hudyat na silang dalawa lamang nakakaalam. Mabilis na pinirmahan ni Jared ang mga papeles at marahas itong inihagi sa tapat ni Camille. Nasa iyo na ang gusto mo. Ngayon, nasaan ang mag-iina ko? Kinuha ni Camille ang mga papel. Chinek ang pirma at humagigig. Nasa isang lumang apartment sila sa Pasay. Narito ang eksaktong address. Inilapag niya ang isang maliit na papel sa lamesa. Pero nagmamadali ka. Jared, dahil bago ko ito ibigay sa'yo, naisan ko na rin ang address na iyan kay Julian 5 minuto ang nakalipas. Tingnan natin kung sino ang unang makakarating. Hayop ka, sigaw ni Jared. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jared. Mabilis niyang tinabig si Camille at tumakbo palabas ng opisina. Kasunod si Mark. Habang pababa ng elevator, agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan. Matt, ihanda mo ang lahat ng armadong men papunta sa Julian. Sa Pasay ngayon din. Samantala, sa maliit na apartment sa Pasay, kaaalis lang ni Jared Jr. at Ayesha Jane ang nagpatulog sa kanila sa gitna ng init ng gabi. Nakaupo si Rebecca sa tabi nila nang biglang makarinig siya ng malalakas na yapak ng sapatos sa labas ng koridor. Ma'am Rebecca, may mga armadong lalaki sa labas. Hindi sila tauhan ni Sir Jared. Sigaw ni Atty. Mendoza na biglang pumasok sa kwarto. Duguan na mo ka matapos masuntok ng mga bodyguard ni Julian na nakapasok na sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Mabilis na niyakap ang dalawang natatarantang mga kambal na nagising dahil sa ingay. Sino kayo? Huwag kayong lalapit sa mga anak ko. Pumasok si Julian Valderrama sa loob ng kwarto. May hawak na baril at may madilim na ngiti sa kanyang mukha. Magandang gabi, Rebecca, Jane de la Cruz. Mukhang tapos na ang laro ng pagtatago ninyo. Sumama kayo sa akin na matiwasay. Kung ayaw mo may mangyari masama sa mga anghel mo. Ang maliit at tahimik na apartment sa Pasay ay biglang naging isang madigong entablado ng karahasan. Ang takot na pilit na itinago ni Rebecca sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng sumabog sa kanyang harapan sa anyo na nakangiting si Julian Valderrama. Huwag mo nga hawakan ang mga anak ko, Julian. Sigaw ni Rebecca habang buong lakas ay itinatago sa kanyang likuran si Jared Jr. at Ayesha Jane. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay pinalitan ng tapang ng isang ina. Huwag kang matigas, Rebecca. Wala na ang ama mo para iligtas ka, at wala rin dito si Jared. Malamig na sabi ni Julian, sabay kumpas sa kanyang dalawang armadong tauhan. Kunin ang mga bata, kung lumaban, barilin ng abogado. Mami, natatakot po ako. Iyak na 5 taong gulang na si Ayesha Jane, habang si Jared Jr. naman ay pilit na humaharang sa harap ng kanyang kapatid. Dala ang tapang na namana sa kanyang ama. Palapit na ang mga tauhan ni Julian nang biglang magkaingay sa labas ng koridor. Sunod-sunod na putok na baril mula sa labas. Kalabog na mga katawang bumabagsak. Bago pa man makasagot si Julian, marahas na nangyari at natanggal ang pinto ng kwarto. Isang matangkad at galit na figura ang pumasok. Si Jared sa Avedra. May hawak na baril.
Basang-basa ng ulan at tugo ng mga kalaban. Sa likod niya ay si Mark at ang kanyang mga elite security. Julian! Umuusok sa galit na sigaw ni Jared. Hindi nag-aksaya ng panahon si Jared. Agad niya binaril ang tauhan ni Julian na nagtangkang humawa kay Rebecca. Mabilis na gumamit ng putok si Julian habang nagtatagpo sa likod ng pader ng sala. Ang maliit na apartment na napuno ng usok at amoy ng pulbura. Rebecca, daba, protektahan mo ang mga bata, sigaw ni Jared habang sumasalo ng mga bala ang gamit ng sementadong haligi ng kwarto. Sa gitna ng palitan ng putok, nakita ni Julia na dahado ang kanyang posisyon. Sa tindi ng kawalan ng pag-asa, mabilis siyang lumingon at itinutok ang kanyang baril diretso sa gawin na umiiyak na si Ayesha Jane. Kung mamamatay ako rito sa Abedra, isasama ko ang anak mo. Wag! Sigaw ni Rebecca. Ngunit bago pa man maikalabit ni Julia ng baril, walang pag-aalinlang idiniin ni Jared ang kanyang sariling katawan. Tumakbo siya ng walang katapat na takot at humarang sa harap ng kanyang mag-iina. Napatigil ang lahat. Si Julia na mabilis na binitiwan ang sarili at tumakas sa bintana na makita papasok na ang marami pang taungan ni Jared. Dahan-dahan na paluhod si Jared sa sahig ng kwarto. May malaking talsik ng dugo sa kanyang dibdib. Malapit sa puso. Tumingin siya kay Rebecca at pagkatapos sa dalawang kabal na ligtas at walang gastos, isang mahinang ngiti nang lumabas sa kanyang mga labi. Jared, nanginginig na tawag ni Rebecca. Ang galit niya ay biglang napalitan ng matinding takot na makita ang dugoang asawa. Lumapit siya at sinalo ang bumabagsak na katawan ng mga lalaki. Jared, bakit mo ginawa yon? Jared, gumising ka. Ligtas, ligtas kayo. Mahinang bulong ni Jared habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang duguang palad sa pisngi ni Rebecca. Patawarin mo ako, Rebecca. Mahal na mahal ko kayo. Dahan-dahang pikit ang mga mata ni Jared at bumagsak ang kanyang kamay sa sahig. Jared, wag mong isara mga mata mo. Tulong! Mark, tumawag kayo ng ambulansya. Huling sigaw ni Rebecca na umalingaw-ngaw sa buong paligid ng Pasay. Mabilis at nagkakagulo ang mga tauhan ni Jared sa loob ng maliit na apartment. Binuhat ni Mark ang dugoang katawan ng kanilang amo, habang sa Rebecca naman ay gulantang na nakakapit sa mga kambat. Ang buong sahig ay nabahiran na dugo ni Jared. Ang dugong iniharang niya para lamang hindi matamaan ang kanyang anak na si Ayesha Jane. Ma'am Rebecca, kailangan na nating umalis dito. Sumama na kayo sa amin sa ospital, mas ligtas kayo roon. Sigaw ni Mark habang pinipigilan ang pag-ayos ng dugo sa dibdib ni Jared gamit ang kanyang code. Nanginginig na tumayo si Rebecca. Wala na ang takot niya na mahanap ni Jared. Ang tanging takot na nanatili sa kanyang puso ay ang ama ng kanyang mga anak sa mismong harap niya. Bitbit ang mga bata. Mabilis silang sumakay sa bulletproof na SUV ni Jared. Buong biyahe na umiiyak sina Jared Jr. at Ayesha, habang sa Rebecca naman ay walang tigil sa pagdarasal habang nakatitig sa walang malay na asawa. Na makarating sa emergency room ng pinakamalaking ospital sa Maynila, agad na pinalibutan ng mga doktor at nurse ang higaan ni Jared. Critical ang pasyente. Masyadong malapit sa puso ang bala at marami na siyang dugong nawala. Ihanda ang operating room. Ngayon din. Utos ng chief surgeon. Naiwan sa Rebecca sa labas ng operating room. Nakaupo sa malamig na sahig habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nabahiran din ng dugo ni Jared. Lumapit sa kanya si Jared Jr. at niyakap ang kanyang binti. Mami, dadalhin ba si Daddy sa heaven? Sabi niya po sa akin bago siya barilin. Ako na daw po ang bahala sa inyo ni Ayesha. Umiiyak na tanong ng 5 taong gulang na batang lalaki. Niyakap na mahigpit ni Rebecca ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Galit siya kay Jared dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hindi niya kayang itanggi na si Gerald ay naging isang tunay at tapat na ama sa kanilang mga anak. Handa itong mamatay para sa kanila. Habang nag-aagaw buhay si Jared sa loob ng operating room, hindi naman naging tahimik ang labas ng ospital. Dumating si Atty. Mendoza na may dalang masamang balita. Ma'am Rebecca, nalaman na ng mga media ang nangyari sa Pasay. Kasalukuyan din ginagamit ni Camille ang pinirmahang mga papeles ni Jared kung saan upang tuluyang agawin ang kontrol sa Saavedra Enterprises habang walang malay ang asawa mo. Kung mamamatay si Jared, mapupunta ang lahat kay Camille at Julian. Tumingin si Rebecca kay Atty. Mendoza. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagbago. Tumayo siya ng tuwid at pinahiran ang kanyang mukha.
Hindi ako papayag. Malamig at may paninindigan, sabi ni Rebecca. Ginamit ni Jared ang katawan niya para protektahan ang mga anak ko. Ngayon, ako naman ang gagamit ng pangalan ko para protektahan ang kumpanya at ang pamilya niya habang lumalaban siya sa loob ng kwartong iyon. Ihanda mo ang mga legal na papeles, attorney. Haharapin natin si Camille. Habang patuloy ang marahas na operasyon sa loob ng emergency room upang isalba ang buhay ni Jared, hindi na nag-aksaya ng panahon si Rebecca. Iniwan niya ang mga kambal sa pagbabantay sa kanya. Andito rin yung mga gamot na iniinom mismo ng aming lolo. Habang patuloy ang marahas na operasyon sa loob ng emergency room upang isalba ang buhay ni Jared, hindi na nag-aksaya ng panahon si Rebecca. Iniwan niya ang mga kambal sa ilalim ng napakahigpit na pagbabantay ni Mark at ang mga elite security sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital. Kasama si Attorney Mendoza, dinala niya ang kanyang sarili sa main headquarters ng Saavedra Enterprises sa Bonifacio Global City. Eksaktong pagdating nila sa malawak na boardroom, nadatnan nila si Camille na nakaupo sa mismong swivel chair ni Jared habang kaharapang naggugulo ang board of directors. May hawak si Camille ng mga dokumento, ang pinirmahang asset transfer at annulment papers na ibinigay sa kanya ni Jared kapalit ng address sa Pasay. Gaya na nakikita ninyo, pinirmahan na ni Jared ang paglilipat ng 50% ng shares sa akin bago siya na aksidente. Papanuwi ang pahayag ni Camille sa mga board member. Kaya sa oras na ito, ako na ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kumpanyang ito. Huwag mo madaliin ang pag-upo sa silya ng asawa ko, Camille. Isang malamig at mariing tinig ang umalingaw-ngaw mula rito. Nalingat ang lahat ng pumasok si Rebecca. Suot pa rin niya ang esmeraldang vestido na may bahid na natuyong dugo ni Jared. Ngunit ang kanyang tintig ay puno ng otoridad na katulad ng sa kanyang yumaong ama na si Don Roberto. Rebecca, napatayo si Camille. May halong gulat, ngunit mabilis na bumalik ang tapang. Anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatan sa kumpanyang ito. Hawak ko ang perma ni Jared buko doon. Buhay ako. Kaya ang kasal ninyo ay isang malaking walang bisa. Maling-mali ka, sagot ni Rebecca habang dahan-dahan lumalapit sa dulo ng mahabang lamesa. Inilapag ni Atty. Mendoza ang isang makapal na file ng mga dokumento sa harap ng mga board members. Ayon sa batas ng Pilipinas, Camille, paglilinaw ni Atty. Mendoza, itinuring kang patay sa loob ng 5 taon. Ang pagbabalik mo ng walang legal na proseso ng pagbuhay o deklarasyon o presumptive death reversal ay hindi automatikong nagpapawalang bisa sa kasalukuyang kasal ni Jared at Rebecca. Higit sa lahat, ang mga papel na hawak mo ay pinirmahan ng aming kumpanya. At huwag mong kakalimutan, sabi ni Rebecca na tumititig diretso at huwag liliko sa mata ni Camille. Hawak ko pa rin ang buong kapangyarihan ni De La Cruz na siyang pinakamalaking partner at investor ng Saavedra Enterprises. Sa oras na bawiin ko ang pondo ko rito dahil sa illegal bang pag-upo, babagsak sa lupa ang kumpanyang ito. Natahimik ang mga board member at unti-unting tumango sa katwiran ni Rebecca. Nagsisimula ng magiging ang mga kamay ni Camille sa galit at takot. Yes, bumaba ka sa silyang yan, Camille. Utos na Rebecca. May boses na hindi matatanggihan. Habang lumalaban si Jared sa ospital, ako ang tatayong pinuno ng pamilyang ito. Ang kasiguruduhan, sa korte, at sa kulungan. Ang bagsak ninyo, Julian. Walang magawa si Camille kundi marahas na kunin ang mga bag at lumaya sa boardroom habang nagtutumunog ang kanyang mga takong sa galit. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na ang mahinang si Rebecca ang kanyang kalaban, kundi isang ina at asawang handang pumatay at mamatay para sa kanyang pamilya. Matapos maipanalo ang unang laban sa kumpanya, mabilis na bumalik si Rebecca sa ospital. Patakbo siyang pumunta sa tapat ng operating room. Eksaktong pagdating niya ay bumukas ng malaking pinto at iniluwa nito ang chief surgeon. Basang-basa ng pawis ang doktor at halatang pagod na pagod. Doktor, ang asawa ko po, si Jared, nangikinig at umiiyak na tanong na Rebecca habang nakakabit sa kanya magkabilang kamay sina Jared Jr. at Ayesha Jane. Huminga na malalim at doktor at dahan-dahang ngumiti. Himalang nilagpasan niya ang critical stage, Mrs.
Masyado matatag ang puso ng asawa mo. Nakuha namin ang bala ng walang pinsala sa pangunahing ugat. Ligtas na si Ginoong Saavedra. Ililipat na siya sa ICU para sa kanyang pagpapagaling. Nalaglag ang mga balikat ni Rebecca sa labis na pasasalamat. Napaluhod siya at niyakap ang kanyang dalawang anak habang umiiyak na walang katapusang pasasalamat sa may kapal. Pagkalipas ng 2 araw, dahan-dahang iminulat ni Jared ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang puting kisame ng ICU, kasunod na mahinang pisil sa kanyang kanang kamay. Lumingon siya at nakita si Rebecca na natutulog sa tabi ng kanyang kama habang nakasandal ang ulo. Hawak-hawak pa rin ang kanyang mga daliri sa kabilang sofa. Ay mahimbing na natutulog ang mga kambal. Naramdaman ni Rebecca ang paggalaw ng kamay ni Jared, kaya bigla itong nagising. Na makitang gising ang asawa, pumutak muli ang kanyang mga luha. Jared, gising ka na. Bulong na Rebecca. Rebecca, pahina at paus ang boses ni Jared. Nananaginip ba ako? Narito kayo? Hindi niyo ako iniwan? Umiling si Rebecca at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa kamay ni Jared. Hindi ka namin iiwan, Jared. Nalaman ko na ang lahat. Alam kong biktima ka rin na Camille at higit sa lahat, nakita ko kung paano mo binuwis ang buhay mo para sa anak natin. Patawarin mo ako kung naging matigas ang ulo ko. Hinawakan ni Jared ang mukha ni Rebecca gamit ang natitira niyang lakas. Wala kang dapat ipagpatawad, Rebecca. Ang mahalaga, ligtas kayo. Kahit mawala ang lahat sa akin, wag lang kayo. Wala rin mawawala sa'yo, Jared. Ngumiti si Rebecca habang pinapahid ang kanyang luha. Pinawi ko ang kumpanya mo laban kay Camille. Protektado ang pamilya natin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang pader ng puot, galit at paghihiganti sa pagitan ni Jared at Rebecca ay tuluyad ang gumuho. Ang sumpa ng kanilang kasal na nagsimula sa kasinungalingan ay napalitan ng isang wagas na pag-ibig. Isang pag-ibig na pinagtibay ng dugo ng mga kambal at ng bagong pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay naghihilom din sa tamang panahon at sa tamang pag-ibig. Matapos ang ilang linggong pamamalagi sa ospital, tuluyan nang nakalabas si Jared sa Avedra. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang katawan na naghilom, kundi maging ang kanyang pamilya na muntik nang mawasak ng tahanan. Sa tuloy ng mga ebidensya na kalap ni Rebecca at Atty. Mendoza, formal na sinampahan ng mga kasong frustrated murder, kidnapping, at falsification of documents, sina Julian Valderrama at Camille. Sa pagtutulungan ng mga otoridad, nahuli si Julian habang nagtatangkang tumakas palabas ng bansa. Samantalang si Camille naman ay tuluyan na nawala ng karapatan sa sari-sari ng mga Saavedra at ngayon ay nagtatago bilang isang wanted sa labas. Isang hapon sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Saavedra, masayang nagtatakbuhan sina Jared at Junior at Ayesha Jane sa ibabaw ng malalagong damo. Ang kanilang mga mata ay pumapawi sa bawat bakas ng takot na dumaan sa mansyong iyon. Nakatayo sa may veranda sina Jared at Rebecca. Magkahawak ang mga kamay habang pinagbamastan ang kanilang mga anak. Wala na ang malamig na pader sa pagitan nila. Ang natitira na lamang ay ang init ng pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok. Salamat, Rebecca. Mahinang bulong ni Jared habang naghahayin siya dito ngayon. Salamat dahil hindi mo binitiwan ang pamilya ko natin. Noong mga sandaling akala ko ay katapusan ko na. Ngumiti si Rebecca. May luha ng kagalakan sa kanya mga mata. Salamat din, Jared, dahil pinatunayan mo na ang pag-ibig mo sa amin ay mas matimbang kaysa sa anumang galit o paghihiganti. Ang aming ama. Alam kong masaya na siya kung nasaan man siya ngayon dahil nakikita niyang ligtas at buo ang kanyang pamilya. Humarap si Jared sa kanya. Kinuha magkabilang kamay ni Rebecca at tumitig na malalim sa kanyang mga bakasyon. Isinusumpa ko para sa inyo. Wala nang lihim, wala nang paghihiganti. Pag-ibig na lang ang mananatili sa ating tahanan. Lumapit ang mga kambal at niyakap ang mga binili nilang facial scrub. Jared at si Ayesha habang inakbayan naman ni Rebecca si Jared Jr. sa ilalim ng papalubog na araw. Ang pamilya sa Avedra ay tuluyan na naging buo at malaya. Ang sumpa ng kasal, pag-ibig at paghihiganti na nagsimula sa isang madilim na gabi ng kasinungalingan
ay nagtapos sa isang maningning na umaga ng totoong pagpapatawad at walang katapusang pag-ibig. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang bagyong yumanig sa buhay ng pamilya sa Avedra. Ang mansyon na dating saksi sa mga lihim at paghihiganti ay tuluyan na binuksan ng bagong liwanag. Ngayong araw, ang buong paligid ay napupuno ng mga makukulay na lobo, bulaklak at malalakas na tawanan ng mga bisita. Ito ang ika-6 na kaarawan ng mga kambal na sina Jared Jr. at Ayesha Jane. Sa gitna ng hardin, masayang kalaro ng mga kambal ang kanilang mga kaklase. Si Jared Jr. ay bihis na bihis sa kanyang polo shirt na tila isang munting bilyonaryo, habang si Ayesha Jane naman ay nakasuot ng isang napakagandang kulay rosas na bestida, suot ang kanyang korona bilang princess ng araw na ito. Daddy, Mommy, tingnan niyo po ang drawing ko. Binuo ko po ang family natin. Masayang patakbong lumapit si Ayesha Jane kina Jared at Rebecca na nakaupo sa may garden set. Kinuha ni Jared ang papel at binuhat ang anak upang paupuin sa kanyang kandungan. Isang hawak ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha ng kanyang ama na makita ang simpleng guhit ng 4 na tao na nagkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puso. Napakaganda naman ito, may princess. Ilalagay natin ito sa opisina ni Daddy para lagi nakikita. Malambing na sabi ni Jared, sabay halik sa pisngi ng anak. Lumapit sina Jared Jr. at sumandal sa braso ng kanyang ina na si Rebecca. Tumingin si Jared kay Rebecca na ngayon ay mas lalong naging maganda at maunlad ang aura. Sa loob na nakalipas na panahon, matagumpay na pinagsama ni Jared at Rebecca ang Saavedra Enterprises at Dela Cruz Group of Companies na ngayon ay isa na sa pinakamalaking korporasyon sa Asia. Ngunit sa kabila ng kanilang abalang buhay sa negosyo, walang Sabado o Linggo na hindi nila inilalaan ng buo para sa kanyang pamilya. Nakahanda na ang cake sa loob, dinala ng mga caterer. Nakangiting sabi ni Rebecca habang inahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Tumingin si Jared na malalim sa mga mata ni Rebecca. Ang mga matang dati ay puno ng poot, ngunit ngayon ay nag-uumapaw na sa pagmamahal at kapayapaan. Salamat Rebecca, dahil sa iyo nalaman ko kung ano ang totoong kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang dami ng pera o kapangyarihan sa labas, kundi ang makita kayong tatlo na masaya at ligtas sa tabi ko. Inisod na Rebecca ang kanyang upuan papalapit kay Jared at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sabay nating hinarap ang sumpa ng nakaraan, Jared, at ngayon, sabay din nating tatamasahin ang biyaya ng kasalukuyan. Habang pumapasok ang pamilya sa loob ng mansyon upang hipan ng mga kambal ang kanilang mga kandila sa cake, ang buong paligid ay napuno ng palakpakan at kanta ng happy birthday. Ang kwento ni na Jared at Rebecca ay patunay na walang anumang dilim ng nakaraan ang kayang pumatay sa liwanag ng isang pamilyang binuo sa totoong pagpapatawad. Ang sumpa ay tuluyan ng napawi at ang natira na lamang ay isang walang katapusang bukas. May mga lugar na naging saksi sa ating mga pinakamadidilim na sandali, ngunit sa tamang panahon, ang mga lugar ding ito nagiging saksi sa ating muling pagsilang. Pagkalipas ng 2 taon mula sa pagkakabuwag ng mga plano ni Camille at Julian, nagpasya ang pamilya sa Avedra na magbakasyon sa isang lugar na may malalim na bahid sa kanilang nakaraan, ang Aurora. Dito sa may bayan ito una nagtaggo si Rebecca kasama ang mga kambal noong mga panahon puno pa sila ng takot at puot. Ngunit ngayon, ang dalampasigan ng Aurora ay hindi na pook ng pagtatago, kundi pook ng kapayapaan. Hapon na at dahan-dahan na bumababa ang araw sa abot-tanaw. Nag-iiwan ng kulay ginto at walang liwanag sa langit. Masaya nagtatatakbo ang 7 taong gulang na sina Jared Jr. at Ayesha Jane sa tabing dagat. Hinahabol ang maliliit na alon habang bitbit ang kanilang mga laruan pampasigit. Kuya, dalian mo, baka maabutan tayo ng malaking alon. Tawa ni Ayesha Jane habang hawak ang kamay ng kanyang kakambal. Huwag kang matakot, Ayesha, andito si Kuya para protektahan ka. Sagot naman ng munting si Jared Jr. Nakuhang-kuha ang seryosong ngunit mapagmahal na pormahan ng kanyang ama. Hindi kalayuan sa mga bata. Naglalakad sa pino buhangin sina Jared at Rebecca. Magkahawak kamay at hinahayaan ng malamig na tubig dagat na humalik sa kanilang mga paa. Suot ni Rebecca ang isang simpleng puting summer dress habang si Jared naman ay nakasuot ng manipis na linen shirt. Sino mag-aakala? Nababalik pa tayo rito, Jared?
Panimula ni Rebecca habang nakatanaw sa dalawang anak. Noong huli ako nandito, gabi-gabi akong hindi makatulog. Takot na takot ako na baka isang araw ay mahanap mo kami at ilayo mo sa akin ng mga anak ko. Napatigil sa paglakad si Jared. Hinarap niya sa Rebecca at marahan itong inayos ang ilang hibla ng buhok ng asawa na itinilapon ng hangin. Lumuhod siya ng bahagya upang pantayan ang antas ng mga mata ni Rebecca. Tsaka kinuha magkabilang kamay nito. Patawad kung naging dahilan ako ng takot mo noon, Rebecca. Buong seryosong sabi ni Jared habang ang kanyang mga matay sumasalamin sa katapatan. Ginamit ko ang galit ko sa maling paraan. Pero tingnan mo ngayon, ang Aurora na dati simbolo ng pagtakbo mo, ngayon isaksi na sa paggising natin araw-araw na magkasama. Ngumiti si Rebecca at tinaplos ang mukha ng asawa. Alam mo, Jared, matagal na kitang pinatawad. Ang totoo, kung hindi dahil sa mga pagsubok na iyon, baka hindi natin natuklasan kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Ang pag-ibig natin. Hindi na ito dahil sa kontrata o dahil sa obligasyon sa mga bata. Mahal kita. Dahil ikaw si Jared. Ang lalaking handang ibaba ang lahat para sa akin. Napatitig si Jared sa asawa. At sa ilalim ng paglubog ng araw, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha upang selyuhan ang kanilang mga salita ng isang matamis at matagal na halik. Isang halik na walang kasamang sumpa, walang kasamang puot, kundi purong pag-asa para sa hinaharap. Mami, Daddy, sumali kayo sa amin. Gumagawa kami ng malalaking sandcastle. Sigaw ni Jared Jr. mula sa malayo. Natawa ang mag-asawa at magkahawak kamay na tumakbo patungo sa kanilang mga anak. Doon, sa tabing dagat ng Aurora, sabay-sabay nilang binuo ang isang palasyong gawa sa buhangin. Simbolo ng kanilang pamilya na kahit tumaan man ng maraming alon at bagyo, mananatiling matatag dahil binuo ito sa ibabaw ng totoong pagpapatawad at walang katapusang pag-ibig. Mga ka-Ayesha TV at higit sa lahat, ang ating mga masusugid na taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng mundo, lalo na ang ating mga minamahal na OFW. Dito po nagtatapos ang kwento ng ang sumpa ng kasal, pag-ibig at paghihiganti. Isang taos-pusong pasasalamat po mula sa buong puwersa ng Ayesha TV at sa inyong lingkod, si Miss Angge. Maraming salamat po sa bawat minuto na inilaan ninyo sa bawat pag-antabay sa mga kabanata at sa pag-iyak, pagkainis at pagmamahal na isinalo ninyo kina Jared at Rebecca. Ang inyong mga komento, likes at walang sawang pagsuporta ang tunay na nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming inihahatid. Sa ating mga kababayang OFW, kayo na mga bagong bayani na nagtitiis sa lamig, lungkot at pangungulila sa ibang bansa para lang sa kinabukasan ng inyong pamilya. Naway ang kwentong ito ay nagatid sa inyo ng kaunting aliw at bawas gabi sa gitna ng inyong pagod. Alam po namin na hindi madali ang mawalay sa mga mahal sa buhay, pero gaya ng kwento ni Jared at Rebecca, naway magsalbing paalala ito na gaano man katindi ang bagyo at pagsubok na pinagdaanan ninyo ngayon. Diyan sa malayo, walang hindi kayang lagpasan ng isang pamilya may pagpapatawad at tapat na pagmamahal. Ang inyong mga sakripisyo ay may katapat na tagumpay sa takdang panahon. Huwag po kayo mapapagod magsumikap at huwag na huwag po kayo mawawala ng pag-asa dahil nandito lang ang Ayesha TV. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Angge, na nag-iiwan sa inyo ng isang paalala. Ang buhay na pag-ibig ay hindi nakikita sa perpektong simula, kundi sa tapang na magpatawad at tumangon muli matapos ang bawat pagsubok. Hanggang sa muling susunod na kwento, God bless po sa ating lahat, lalo na sa ating mga OFW saan mang panig ng mundo.